Kung susuportahan mo ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, mas mabilis mong maririnig ang mga bagong totoong kwento mula sa dilim ng takip silim. Kaya, simulan na natin ang kwento para sa araw na ito. Musika? 3 taon na ang lumipas mula nang mawala ang aking asawa. Simula nun, ginugol ko ang aking mga araw sa pagpapatakbo ng isang maliit na cafe na pinangalanang Hulog ng Langit, na matatagpuan sa gitna ng isang kagubatan sa labas ng Rizal. Madalas sabihin ng mga customer, ang ganda ng hindi to, o nakakapagbagaling talaga ang ambiyanse dito. Ngiti ang aking isinusukli sa kanila, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay nakatago ang kalungkutan na walang nakakaalam. Sa umaga, puno ang lugar ng tawanan ng nga customer at amoy ng kape, ngunit pagdating ng gabi, ang malaking bahay na ito ay nagiging isang nakakabinging katahimikan. Kapag kumakain ako mag-isa sa hapagkainan, ang bakanteng upuan sa tapat ko ay tila napakalaki. Mas matindi ito sa gabi. Kahit nakahiga ako sa kama, ang lamig ng kabilang panig ay tumatagos sa aking katawan, at kahit gaano pakakapal ang kumot, hindi ito umiinit. Naiwan akong mag-isa sa kalagitnaan ng aking 50 hes. Ang aking anak na si Sofia ay kasal at nakatira sa Maynila, at minsan lang siya tumatawag sa akin sa weekend para magtanong kung kumusta na ako. Inay, ayos ka lang ba? Kung nahihirapan ka, umakyat ka na lang dito sa Maynila, ngunit palagi kong sinasagot na ayos lang ako. Ayaw kong umalis sa lugar na ito. Ang bahay na ito, na pinagtulungan naming itayo ng aking asawa, at ang cafe na pinagtulungan naming palamutian, ang maito ang huli kong alaala. Isang Huwebes ng gabi nun. Tapos na akong mahugas ng pinggan at nakaupo ako sa sofa sa sala nang biglang tumunog ang aking cellphone. Si Sofia ang tumatawag. Kakaiba dahil karaniwan ay tuwing weekend lang siya tumatawag, pero ngayon ay sa kalahitna ng linggo. Inay, ako po ito. Mas mababa at mabigat ang boses ni Sofia kaysa sa karaniwan. O Sofia, may problema ba? Inay, si Kuya Marco po ay may ilang proyekto sa probinsya ngayon dahil sa trabaho, kaya kailangan niyang umalis sa bahay ng ilang araw. Marami rin po akong overtime kaya hindi rin po ako masyadong nakakauwi sa bahay. Kaya po, iniisip ko kung pwede po bang makitira si Kuya Marco sa bahay ninyo ng ilang araw? Bigla akong kinabahan. Bakit biglang pupunta rito ang aking manugang na si Marco? Ngunit may pagmamakaawa sa boses ng aking anak, kaya hindi ko siya matanggihan. Siyempre, kahit gaano katagal, maganda ang hangin dito, at makakapagpahinga ka rin. Salamat po, Inay. Ihahatid ko po siya sa weekend. Pagkababa ko ang telepono, nakaupo lang ako doon ng matagal. Si Marco, ang aking manugang, nauna kong nakita noong kasal niya at pagkatapos ay paminsan-minsan lang namin nakikita tuwing pista opisyal o espesyal na okasyon. Ang isang 33 taong gulang na binata na mananatili sa tahimik na bahay na ito sa kagubatan ay tila kakaiba. Pagdating ang weekend, dumating si Sofia sakay ng kotse. Ang bumaba sa passenger seat ay si Marco. Nakasuot siya ng itim na t-shirt at maong, at mas payat at pagod siya kaysa sa naalala ko. Ngunit sa parehong oras, may kakaiba sa kanyang aura. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatali sa likod, ang kanyang matalim na panga, at ang kanyang mabigat na tingin. Inay, kumusta po kayo? Makikitira lang po ako ng ilang araw. Ang kanyang mababang boses ay kakaibang umalingaw-ngaw sa aking tainga. Hindi ito ang unang pagkakataong narinig ko ang kanyang boses, ngunit sa ilang kadahilanan, iba ang tunog nito ngayon, tila mas malalim, mas mabigat, at mas maskulado. Oh, komportable ka lang. Pwede mong gamitin ang kaliwang silid sa ikalawang palapak. Malaki ang bintana at maganda ang sikat ng araw. Ibinaba ni Sofia ang kanyang magamit at umalis kaagad. Inay, pakialagaan po si Kuya Marco. Kailangan ko na pong umalis papunta sa trabaho. Habang pinapanood ko ang aking anak na nagmamadaling umalis, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Para akong pinagkatiwalaan niyang isang pasanin, tulad niyang iniwan niya ang kanyang asawa sa akin. Umakyat si Marco sa ikalawang palapak dala ang kanyang magamit.
Naganda ako nga punan sa kusina sa unang palapak at nakinig sa mga yabag na naririnig mula sa ikalawang palapak. Mabibigat na yabag, tunog ang pagbukas ng bintana, tunog ang paglilipit ng gamit, bawat isa ay kakaibang nagpatibok ng aking puso. Nagain ako ang hapunan at tinawag ko siya. Marco, kain na. Opo. Salamat po. Makaharap kaming umupo sa hapag-kainan. Sa unang pagkakataon mula nang mawala ang aking asawa, kumain ako ngang kasama ang ibang tao. Tahimik siyang kumain, ngunit ang kanyang presensya lamang ay nagpabago sa bahay na ito. Ang pakiramdam na napuno ang bakanteng espasyo. Ang pakiramdam na may bagong buhay ang tahimik na bahay. Pagkatapos ngang hapunan, sinabi niya, ang ganda pala talaga ngang lugar na ito, iba ang hangin dahil nasa kagubatan. Hindi ba? Sa una, hindi ako sanay dahil napakatahimik. Pero ngayon, gusto ko na ang katahimikan na ito. Ganun din po ako, napakaingay sa siyudad at nakakabingi. Sa kanyang mga salita, tila may nakatagong mas malalim na kahulugan. Ngunit hindi na ako nagtanong pa. Pagdating gabi, umakyat siya sa kanyang silid, at pumasok ako sa master bedroom sa unang palapak. Naligo ako at humiga sa kama, ngunit hindi ako makatulog. Ang maliliit na ingay mula sa itaas ay nagpapabilis na aking pulso. Ang tunog ng tubig na umaagos, mga yabak, ingay ng kama, at ang tunog ng pagbukas ng bintana. Binalot ko ang aking sarili sa kumot at ipinikit ang aking mga mata. Ngunit paulit-ulit na lumilitaw sa aking isip ang kanyang imahe, ang kanyang matibay na braso na nakikita sa pagitan ng kanyang t-shirt, ang kanyang payat ngunit matipunong balikat, ang kanyang buhok na basa sa hangin, at ang kanyang mabigat at kalmadong tingin. Ano ba ang ginagawa mo, Aling Remedios? Siya ang iyong manugang? Sinawi ko ang aking sarili, ngunit ang aking puso ay mas mabilis nang tumitibok kaysa sa karaniwan. Sa gabing iyon, matagal akong nakaroon ng insomnia. Ang kanyang mayabak mula sa itaas ay mas malinaw na umalingaw-ngaw sa aking tainga kaysa sa tunog ng ulan sa labasang bintana. Sa unang pagkakataon mula nang mawala ang aking asawa, naramdaman ko ang presensya ang isang lalaki sa bahay na ito, at ang presensya na iyon ay nagpapabilis ang aking puso. Nakatulog ako ng halos 3 ngang umaga. Sa panaginip ko, naglalakad ako sa kagubatan at may sumusunod sa akin. Sinubukan kong lumingon, ngunit natapos ang panaginip bago ako magising. Kinaumagahan, pagising ko, bumuhos ang sikat ng araw sa bintana. Tiningnan ko ang orasan at nakita kong lampas na ng alas 9. Mas late akong nagising kaysa sa karaniwan. Nagmamadali akong nagbihis at lumabas sa sala, at naamoy ko ang kape mula sa kusina. Nandun si Marco sa kusina, nagtitimpla siyang Amerikano gamit ang aking coffee machine. Inay, tulog po kayo? Nauna po akong nagising at nagtimpla ng kape. Ayos lang po ba? Oo. Salamat. Tinanggap ko ang kape na inabot niya. Muntik nang makadampi ang aming mga daliri, at agad kong iniurong ang aking kamay. Napansin kaya niya ang maliit na kilos na iyon. Mabilis kong kinuha ang tasa at umupo sa hapagkainan. Magbubukas na po ba ang kafe ngayon? Gusto niyo po bang tulungan ko kayo? Ay, hindi, sige lang. Nagbakasyon ka lang naman dito. Ay, sige po. Baka may nip lang po ako kung wala akong gagawin. Gusto ko po talagang gumawa ng mga bagay gamit ang aking kamay. At ganun, natural na nagsimulang tumulong si Marco sa aking kafe. At simula sa araw na iyon, ang aking tahimik na buhay ay nagsimulang magbago, unti-unti. Hindi ko pa alam nun kung saan patungo ang pagbabagong ito, at kung gaano ako magbabago. 4 na araw matapos manatili ni Marco sa aking kafe, nagsimula siyang ayusin ang iba't ibang bagay. Maaga siyang gumising, naglibot sa labas ang kafe, at pagkatapos ay bumalik sa gabi at sinabi, Inay, medyo delikado po yata ang rehas sa labas ang deck. Gusto niyo po bang ayusin ko? Kung may materyales lang po, matatapos po ito sa kalahating araw, talaga. Naku, salamat. Sa totoo lang, simula pa nung nakaraang taon, iniisip ko na iyan, pero hindi ko magawa mag-isa. Dahil po sa architectural design ang trabaho ko,
Sanay po ako sa mga ganitong bagay. Kinaumagahan, maaga siyang gumising at nagpakita na nakasuot ng trabaho. Isang kulay abong jumpsuit at isang itim na t-shirt na may sando, kakaibang kaakit-akit ang kanyang pananamit. Kinuha niya ang kanyang toolbox at lumabas, at nagsimulang tanggalin ang rehas, habang nasa loop ako ngang cafe at kumukuha ngang order ngang customer, paminsan-minsan akong sumisilip sa labas ng bintana. Paulit-ulit kong nakikita ang kanyang pagtatrabaho. Ang mali niyang kanyang magkalamnan na lumilitaw sa tuwing iniaangat niya ang kanyang braso, ang magabutil ng pawis na kumikinang sa sikat ng araw, ang kanyang balikat na umiikting kapag may kinukuha siya. Lahat nga ito ay bago sa akin at kakaibang kaakit-akit. Pagdating ngang tanghalian, lumabas ako at inabutan siya ngang isang basong tubig. Uminom ka muna ngang tubig. Mainit ba? Salamat po. Kinuha niya ang tubig at ininom ito ng sabay-sabay. Ang paggalaw ng kanyang lalamunan, ang pawis na umagos sa kanyang lik, at ang kanyang magaspang na pahinga, nakatitik lang ako sa kanya ng saglit at mabilis na iniwas ang aking tingin. Ano ba ang ginagawa mo? Aling Remedios? Magtigil ka. Ngunit ang aking puso ay wala na sa aking kontrol. Pagdating ngang hapon, natapos niya ang pag-ayos niyang deck at pumasok naman sa loop niyang cafe. Nang makita niya ang alikabok sa istante sa itaas ng coffee machine, kumuha siya ngang hagdan at nagsimulang maglinis. Ang ganda pala talaga ngang nga ganitong lugar, nakakapagpahinga. Sabi niya mula sa hagdan. Iniabot ko sa kanya ang mga kagamitan sa paglilinis at sumagot, kapag dito ka nakatira, maganda sa una, pero mamaya, napakatahimik na, kaya nakakabingi rin minsan, mas nakakabingi po sa siyudad. Puno ng tao, walang pahinga. May pagod sa kanyang tono. Gaano kaya siya napapagod sa buhay sa siyudad? Bigla akong napaisip. Nang iniabot niya ang kanyang braso upang punasan ang dulo ng istante. Ang makalamnan sa kanyang braso na lumilitaw sa pagitan ng kanyang sando ay malinaw na nakikita sa sikat ng araw. Ang kanyang balat na basa sa pawis, ang matipunong linya ng kanyang ngakalamnan, at ang paggalaw ng kanyang ngakalamnan sa tuwing siya ay nagbibigay ng lakas. Bigla akong kinabahan. Sa sandaling iyon may nagising sa loop ko. Isang damdamin na matagal nang natutulog, isang damdamin na nagelo pagkatapos mawala ang aking asawa, ang pagnanais ang isang babae. Hindi siya manugang, para siyang isang lalaki lang. Nang sumagi sa aking isip ang kaisipang iyon, natakot ako sa aking sarili. Ngunit sa parehong oras, hindi ko kinainisan ang pagtibok ng aking puso. Sa halip, naramdaman ko na nabubuhay ako. Pagdating gabi, habang inaayos niya ang huling bahaging rehas ng deck, tinamaan niya ang kanyang kamay ng martilyo. Gulat akong tumakbo sa kanya. Ayos ka lang ba? Duguan ka. Ay, ayos lang po. Sanay na po ako sa ganito. Putla ang kanyang muka. Ngunit pilit siyang ngumiti na parang ayos lang siya. Hinawakan ko ang kanyang braso. Ano ba ang sinasabi mo? Pumasok ka na sa loob ng bahay. Ngayon na. Talaga po, ayos lang ako. Sa aking matatak na boses, tuluyang tumango siya. Inakay ko siya papasok sa bahay. Ang kanyang bigat ay nasa aking balikat, at ang kanyang init ay naramdaman ko sa aking damit. Dumodoble ang tibok ng puso ko, ngunit hindi ito ang oras para sa ganun. Inihiga ko siya sa sofa sa sala. Maingat siyang humiga at mahinang umungol, huwag kang gumalaw. Kukunin ko ang pabango. Pumasok ako sa master bedroom at kinuha ang pabango at heating pad mula sa first aid kit. Pinainit ko ang heating pad sa microwave at lumabas ulit sa sala. Iangat mo ang iyong t-shirt. Opo. Maingat niyang itinaas ang kanyang t-shirt hanggang sa dibdib. Lumitaw ang kanyang balakang at likod, at pawis ang kanyang matipunong kalamnan. Bigla akong kinabahan, ngunit mabilis akong nagpakatino at inilagay ang mainit na heating pad sa kanyang balakang. Aray! Ang ginit! Ay! Ayos lang po. Malamig po. Ikinabit ko ang heating pad sa kanyang balakang at tinakpan ito ang tuwalya, at umupo ako sa tabi niya at tahimik na sinabi, kapag nasaktan ang balakang, matagal gumaling, dapat kang maging maingat. Pasensya na po. Pakiramdam ko, nagiging pasanin lang ako. Ano ba ang sinasabi mo? Nasaktan ka dahil tumutulong ka.
Nagkaroon ng katahimikan. Tanging tunog ng orasan ang naririnig sa sala. Nakahiga lang si Marco at nakatitig sa kisame, at nakaupo ako sa tabi niya at tiningnan ang hitingpet. Matapos ang mahabang panahon, tahimik siyang nagsalita, "Inay." "Oo, nakakausap niyo pa po ba si Sofia ngayon?" Bigla akong nagulat sa tanong, paminsan-minsan. "Bakit? Wala lang po." "May sinasabi po ba si Sofia? Tungkol po sa akin?" Nanginginig ang kanyang boses. Saglit akong nag-alinlangan. "Wala naman siyang sinasabi. Sabi niya lang, abala siya sa trabaho." "Ganun po ba?" Muling nagkaroon ng katahimikan. Ngunit ang katahimikan na ito ay mabigat. Tila may gusto siyang sabihin ngunit pinipigilan niya. "Marco." "Opo. May problema ba kayo ni Sofia ngayon?" Dahan-dahan siyang umiling. "Hindi naman po problema. Pakiramdam ko lang po. Nakalayo na kami?" "Nakalayo?" Malalim siyang bumuntong hininga. At dahan-dahan siyang nagsimulang magsalita. "Iniwasan po ako ang asawa ko." "Iniwasan ka? Bakit?" "Sabi niya po, hindi niya raw po ako kayang harapin." Hindi ko agad naintindihan ang kahulugan ng nga salitang iyon. Hindi niya kayang harapin. Ano ang ibig sabihin nun? "Ano ba ang sinasabi mo, Marco?" Habang nakatitig siya sa aking muka na hindi makapagsalita, malungkot siyang ngumiti. "Inay, alam niyo po. Siguradong sinabi na po ni Sofia." "Ano ang sinabi niya?" Nakatitig siya sa kisame at tahimik na sinabi, "Ako po ay ipinanganak na may bahagi ng aking katawan na mas malaki kaysa sa karaniwan. Sa medikal na termino, tinatawag itong gigantism. Walang problema sa kalusugan, ngunit malaking problema daw po ito para sa aking asawa." Bumalik sa aking isip ang sinabi ng aking anak na si Sofia noon. Noong una niyang kinasal, maingat si Sofia na nagsabi, "Inay, medyo malaki po talaga si Kuya Marco kaya nahihirapan po ako." Noon, hindi ko masyadong pinansin. Inakala ko na masasanay din siya sa paglipas ng panahon, na makakaintindihan din sila. Ngunit ngayon, pagkatapos kong marinig ang pagtatapat ni Marco, naintindihan ko kung gaano ito kalaking problema. Marco ayos lang sa una. Sinubukan din niyang asawa ko, at ako naman, sinubukan kong maging maingat. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula na akong iwasan ng asawa ko. Natutulog siya sa sofa sa halip na sa kama, let umuwi, at sinadya niyang dagdagan ang kanyang overtime. At sa huli, naging ganito na, nanginginig ang kanyang boses. Hindi ako makapagsalita. Naramdaman ko ang sakit sa aking dibdib. Naintindihan ko po, kahit nakikita ko ang hirap ng aking asawa, wala akong magawa. Hindi ko naman ito ginusto. Hindi ba? Ipinanganak ako na ganito? Ngunit sa panig ng aking asawa, ano pa ang kahulugan nito? Sakit lang ito, Marco. Ayos lang po, inay. Sanay na po ako, sa pag-isa, sa kalungkutan. Ang masalitang iyon ay tumago sa aking puso. Ang salitang nalulungkot ako ang nagpagalaw sa puso ko. Hinawakan ko ang kamay ni Jericho, malamig at nanginginig ang nakamay niya. "Hindi mo kasalanan, alam ko, pero hindi iyon nakakagaan ng loop." Nagsimulang lumamig ang hot pack. Muli ko itong ininit sa microwave at inilagay sa likod niya. Pagkatapos ay umupo ulit ako sa tabi niya. "Jericho, ano ang sinasabi sa iyo ni Stella ngayon?" Wala siyang sinasabi. Unti-unti kaming nagkakahiwalay. Walang usapan tungkol sa diborsyo o muling pagsisimula, basta na lang naglaho. "Kung gayon, ano ang gusto mong gawin?" Matagal siyang nakalinlangan bago nagsalita. "Hindi ko alam. Dati, mahal ko ang asawa ko, talagang mahal ko, pero ngayon, pasensya na lang. Sa asawa ko at sa sarili ko." Namumula ang mata niya, pero hindi siya umiyak. Huminga lang siya ng malalim habang nakatingin sa kisame, mas hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya. Gusto kong iparamdam sa kanya ang init. Gusto kong iparamdam na hindi siya nag-iisa. "Jericho, hindi ka nag-iisa. Salamat." Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame, hindi mawala sa isip ko ang pagtatapat ni Jericho. Hindi siya kinayang ng anak ko, at siya ay nag-iisa. At ako,
naintindihan ko siya. Kung ako, okay lang kaya ako? Nang sumagi sa isip ko ang ideyang iyon, nagulat ako at nagmulat ng mata. Ano ang iniisip mo? Aling Rose, manugang ko siya. Asawa siya ni Stella. Pero sa isang sulok ng puso ko, may maliit na boses na bumulong. Pero iniwan siya ni Stella. Mag-isa siya ngayon, nalulungkot siya. Nakumot ako at ipinikit ang mata. Pero hindi ako makatulog. Ang ngayabat niya sa itaas, ang tuno ngang pagbukas ng bintana, at ang malalim niyang pahinga lahat ng iyon ay humigpit sa dibdib ko. Kinaumagahan, tila gumaling na ang likod ni Jericho, kaya maaga siyang bumangon at naglilinis ng bakuran ng kape. Nagdala ako ng kape at ibinigay sa kanya. Okay na ba ang likod mo? Opo, marami ng pinakbago. Salamat sa pag-alaga niyo kahapon, nanay. Mabuti naman. Huwag kang magpakapagod ngayon. Opo, humigop siyang kape at nagsalita. Nanay? Sorry po sa maraming kakaibang sinabi ko kahapon. Anong sinasabi mo? Natural lang na sabihin mo ang kinagagalitan mo. Pero siguro, naging pasanin po iyon sa inyo, nanay. Umiling ako, hindi ka pasanin. Sa halip, salamat sa pagsabi mo. Tumingin siya sa akin. May halo ang pasasalamat sa mga mata niya, pero may ibang emosyon din, pero hindi ko alam kung ano iyon. Nang hapong iyon, nang walang customer, umupo ako sa loop ng kape at tiningnan siya. Nagtatrabaho siya sa deck. Pawisan siya, tahimik, at masipag. Kinatakutan siya ng anak ko, at naintindihan ko siya. Ang ideyang iyon ay, patuloy na umikot sa isip ko, at sa sandaling iyon, napagtanto ko. Ang pagkakaibang ito ay maaring simula ng kasalanan. Kinuha ko ang tasa ng kape at humigop. Kumalat ang pait sa bibig ko, pero masyado itong mainit para lunukin. Parang ang puso ko, nagsimula ang tag-ulan. Sunod-sunod ang mga araw na bumuhos ang ulan, at nabalot ng ulap ang kagubatan. Kakaunti ang mga customer, at mas tahimik ang kape kaysa dati. 2 linggo na mula nang dumating si Jericho sa bahay ko. Sa panahong iyon, nakaroon kami ngang kakaibang relasyon. Sa halip na biyenan at manugang, para kaming 2 taong nakatira sa isang bahay, may kamalayan sa isa't isa pero nagsisikap na panatilihin ang nga hangganan, umulan pa rin ng araw na iyon. Nagsimula ang ulan ng gabi at lumakas habang lumalalim ang gabi. Kumitlat at kumulok. Niloko ang pinto ngang kape at pumasok sa loop. Nakaupo si Jericho sa sofa sa sala, nagtatrabaho sa laptop. Ang lakas ng ulan. Opo, kumukulog din. Nang sandaling iyon, biglang namatay ang ilaw. Brownout. Agad na dumilim ang buong bahay. Nanay, okay lang po kayo? Oo, okay lang ako. Bubuksan ko ang flashlight ng cellphone ko. Binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko. Binuksan din ni Jericho ang ilaw ng cellphone niya. Check ko lang ang circuit breaker. Tumayo si Jericho at pumunta sa pintuan. Tiningnan niya ang circuit breaker at kinutkot ang ilang lugar. Kakaiba. Walang problema sa circuit breaker. Muli niyang chinek ang lahat at sinuri ang external power connection. Nagsuklay siya at lumabas, at pakalipas ng halos 10 minuto, bumalik siya. Pumasok ang tubig sa wire connection. Ginawa ko muna ang emergency measure. Kasabay ngang kanyang salita, muling sumindi ang ilaw. Wow, buti na lang. Jericho, ang galing mo. Madali lang ito. Sa pagtatayo, madalas kong natutunan ang ganito. Hinubad niya ang basang panakip ulan at pinunasan ang ulo niya ng tuwalya. Bumuhos ang tubig sa mukha niya, at nakakapit ang basang t-shirt sa katawan niya. Kailangan kong magpalit ng damit. Basang-basa ako. Bilisan mo. Maligo ka at lalabas ka. Baka makasakit ka. Umakyat si Jericho sa 2nd floor at nahanda ako ng mainit na tsaa. Muling gumana ang boiler at unti-unting uminit ang bahay. Matapos ang mahabang panahon, bumaba si Jericho pagkatapos maligo. Nakasuot siya ng komportableng t-shirt at cotton pants, at tumutulo ang tubig sa basang buhok niya. Kumalat ang amoy ng sabon pagkatapos ng shower. Dito ang saa. Salamat po. Umupo kami nang makatabi sa sofa at uminom ng saa. Sa labas ng bintana,
Umulan pa rin at naririnig ang tunog ng kulok. Salamat sa pag-ayos ngeng brownout. Wala iyon. Natural lang iyon. Nanahimik kami. Pero kakaiba, komportableng katahimikan iyon. Matapos ang mahabang panahon. Maingat na nagsalita si Jericho. Nanay. Masaya po ako ngayon. Masaya? Opo. Habang nandito ako, habang kasama ko kayo, sa wakas ay comfortable ako. Nanginginig ang boses niya. Ibinaba ko ang tasangang saa at tiningnan siya. Ang kaginhawaan na hindi ko maramdaman kay Stella. Naintindihan niyo po ako, nanay. Jericho, alam ko. Hindi ko dapat sabihin ito. Biyenan ko kayo at manugang ako, pero nitong maaraw na ito, patuloy kong nakakalimutan iyon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nahihirapan akong huminga. Itigil mo. Hindi mo dapat sabihin ang ganyang bagay. Bakit? Bakit may problema sa atin? Naakit ako sa inyo, nanay. Sa simula hindi. Pero habang nakatira ako dito, habang nakikita ko kayo, patuloy akong nagmamahal. Jericho, please. Hinawakan niya ang kamay ko. Mainit ang kamay niya. Umatras ako, pero hindi ko binawi ang kamay ko. Hindi ba ganun din po kayo, nanay? Ang tingin niyo sa akin ay iba na sa dati? Hindi ako makasagot. Tama siya. Nababaliw na yata ako. Hindi ko dapat isipin ang ganito. Patuloy ko kayong nakikita, nanay. Hindi ako makatulog sa gabi dahil sa kakaisip sa inyo. Ganun din ako. Lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ko. Wala salop, nanahimik kami. Ang tunog lang ang ulan ang malakas at gumalaw siya. Lumapit siya sa akin. Lumapit ang mukha niya. Naramdaman ko ang hininga niya. Nanay? Pwede ba tayong manatili lang sa ganito? Kahit sandali lang. Ipinikit ko ang nga mata ko. Sa halip na sagot, ipinagpatong ko ang ulo ko sa balikat niya. Niyakap niya ako. Dahan-dahan, maingat. Niyakap nga bisik niya ang baywang ko. Niyakap ko rin siya. Mainit. Gaano katagal na simula nang yakapin ako ngang ganito? Ito ang unang pagkakataon mula nang umalis ang asawa ko. Nanay, alam kong hindi ito tama. Oh, pero ngayon lang ako tila nabuhay. Ako rin. Matagal kaming nakayakap sa isa't isa. Walang imik, nararamdaman lang ang init ng isa't isa. Hinaplos niya ang buhok ko. Malambot, dahan-dahan. Ipinikit ko ang mata ko at naramdaman ang pahaplos. Maganda po kayo, nanay. Ano ang sinasabi mo? 50s na ako. Maganda pa rin po kayo? Talaga. Niyakap ngang kamay niya ang pisngi ko. Dahan-dahan na gumalaw ang hinlalaki niya sa pisngi ko. Hindi talaga ito tama? Alam ko. Kailangan nating tumigil. Alam ko. Pero hindi kami tumigil. Inangat niya ang mukha ko. Lumapit ang mukha niya. At mahal ko kayo. Nanay. Sa mga salitang iyon, naiyak ako. Matagal na simula nang marinig ko ang nga salitang iyon. Mahal din kita, Jericho. Umulan pa rin. Pero mainit kami. Sapat na ang init ng isa't isa. Nang gabing iyon, lumampas kami sa hangganan. Isang hangganan na hindi na namin kayang balikan. Pero hindi kami nagsisi. Dahil nang gabing iyon, naramdaman kong muli akong nabuhay. Nawala ang takot, at tanging ang pahahangat lang sa kanya ang natira. Isang linggo ang lumipas. Isang gabi, tumunok ang cellphone ni Jericho. Si Stella iyon. Hello? Nahuhugas ako ng pinggan sa kusina at nakinig. Oh, okay lang ako. Mayos akong nakatira sa bahay ni nanay. Oh, dadating ka ngayong weekend. Kinabahan ako. Okay, kita-kits na lang. Pakababa ngang tawag, pumasok si Jericho sa kusina. Nakasimangot ang mukha niya. Dadating daw si Stella ngayong weekend. Itinigil ko ang ginagawa ko. Ano? Nanay? Ano po ang gagawin natin? Iniwan ko ang nga kamay ko at tiningnan siya. Anong gagawin? Darating ang anak mo? Natural lang na salubungin mo? Pero ang relasyon natin, tayo lang ang nakakaalam. Sa harap ni Stella, makilos lang tayo ng normal. Tumango si Jericho, pero balisa ang mukha niya. Dumating ang weekend.
Sabado ng hapon, dumating si Stella na nagmamaneho ng kotse. Ang anak ko, asawa ni Jericho. Mama, Stella, dumating ka na. Niyakap ko ang anak ko. Pero mabigat ang dibdib ko. Hindi alam ang anak ko kung ano ang ginawa namin ang asawa niya. Jericho, nasa loob ba si kuya? Pagpasok sa sala, nakaupo si Jericho sa sofa. Stella kuya, malamig ang hangin sa pagitan nila. Para silang mga estranghero. Nahanda kami nga hapunan at umupo kami ngang tatlo sa hapagkainan. Naging awkward ang katahimikan. Mama, paano ang pamamalagi mo dito? Nahirapan ka ba? Hindi? Okay lang. Marami akong natutulungan si Jericho. Okay. Tiningnan ni Stella si Jericho. Pero walang emosyon sa mga mata niya. Kuya, maayos ba ang trabaho mo habang nakatira ka dito? O okay lang. Okay. Hindi na nagpatuloy ang pag-usap. Nalungkot ako. Siguro, minsan silang nagmamahalan, pero ngayon, naging estranghero na sila. Pagkatapos kumain, nagsalita si Stella. Mama, lalabas lang po ako sandali para maglakad. Gusto kong kausapin si kuya. Okay. Sige. Lumabas ang dalawa. Nahuhugas ako ng pinggan at tumingin sa labas ang bintana. Nakita ko ang siluet ng dalawa sa deck. Pakalipas ang halos 30 minuto, unang pumasok si Stella, namumula ang mga mata niya. Stella, okay ka lang? Opo, Mama, okay lang ako. Hinawakan ng anak ko ang kamay ko. Mama, nagpasya po kami ni Jericho na ayusin ang lahat. Ayusin? Nagpasya kaming maghiwalay. Kinabahan ako. Stella, okay ka lang? Mama, sa halip, gumaan ang loob ko. Hindi kami para sa isa't isa. Pilit lang kaming nagtatagal. Ngumiti ang anak ko ng malungkot. Mabait si Kuya Jericho. Talagang mabait siya at walang kasalanan. Hindi lang talaga kami makatugma. Kulang ako. Stella, hindi mo kasalanan. Alam ko. Pero pasensya na. Sa Kuya Jericho at sa akin. Matagal umiyak ang anak ko bago kumalma. Mama, pwede po bang hayaan niyo muna si Kuya Jericho dito? Hanggang makahanap siya ng bahay. Mag-isa lang po kasi ako. Oh naman. Salamat. Mama, nang gabing iyon, natulog si Stella sa guest room sa second floor, natulog si Jericho sa sofa sa sala, at natulog ako sa kwarto ko. Nasilayan kami ngang gabing walang tulog sa kani-kanilang kwarto. Kinaumagahan, maagang umalis si Stella. Mama, alis na po ako. Alagaan niyo po si Kuya Jericho. Oh, mag-ingat ka. Pagkatapos kong ihatid ang anak ko, nakita kong nasa deck si Jericho. Lumapit ako sa kanya. Jericho, nanay, pasensya na po, dahil sa kapabayaan ko, hindi. Sa halip, mabuti na nga iyon. Hindi naman kayo parehong masaya, hindi ba? Pero ngayon, malaya na kayo. Para sa isa't isa, tumango si Jericho. Pero nanay, ano po ang mangyayari sa atin ngayon? Hinawakan ko ang kamay niya. Tayo ang magpapasya niyan. Mahal ko kayo, nanay. Mahal din kita, walang pakialam ang edad o relasyon. Gusto ko po kayong makasama, nanay. Ako rin. Niyakap namin ang isa't isa. Hindi na namin kailangan itago. Isang buwan ang lumipas, natapos ang diborsyo ni Jericho. Nagsimula si Stella ngang bagong buhay at tila mas masaya. Nananatili si Jericho sa tabi ko. Sa opisyal na paraan, siya ay empleyado ng kape at kasosyo. Pero sa totoo lang, siya ang aking kasintahan, ang aking lalaki. Nagbulungan ang matao. Isang babaeng nasa edad na kasama ang isang batang lalaki na halos 20 taon ang akwat ng edad, mas malala pa, dating manugang ko pa, pero wala akong pakialam, sa halip, naging matapang ako. Nanay, hindi po ba kayo nagsisisi? Isang gabi, tanong ni Jericho, nagsisisi? Bakit ako magsisisi? Dahil sa tingin ng mga tao at kay Stella, hinalikan ko ang labi niya. Masaya ako? Sapat na iyon. Ako rin. Niyakap namin ang isa't isa at humiga. Bumababa ang liwanag ng buwan sa labas ng bintana. Mula ng araw na iyon, magkasama pa rin kami. Pinamahalaan namin ang kape sa kagubatan, kasamahan sa araw at makasintahan sa gabi. Paminsan-minsan,
tumatawag ang anak kong si Stella. Sa simula, awkward, pero sa paglipas ng panahon, naintindihan niya. Okay lang kung masaya ka, Mama. At kung masaya rin si Kuya Jericho, salamat, Stella. Pero Mama ka pa rin para sa akin, at si Kuya Jericho. Magaling lang siya. Hindi ito pagpapala ng anak ko. Pero pag-unawa iyon, nagpapasalamat na ako doon. Pagkalipas ng 6 na buwan, nalaman kong buntis ako. Sa edad na 50s, inakala kong imposible. Pero nangyari ang himala. Nanay, anak po ba talaga natin ito? Umiyak si Jericho habang tinitingnan ang ultrasound picture. Oh, anak natin. Mahal ko kayo? Nanay, talagang mahal ko kayo? Ngumiti ako. Sa edad kong ito, magiging ina ulit, pero hindi ako natakot. Dahil kasama ko si Jericho. Nang gabing iyon, nakahiga kami sa kama at hinaplos ni Jericho ang tiyan ko. Nanay, ano po ang itatawag natin sa baby natin? Tatay, kuya, natawa ako. Tatay, siyempre. Kung gayon, nanay, natural lang na nanay ako. Kung gayon, magiging ate si Stella. Nagtinginan kami at nagtawanan. Komplikado at kakaiba ang relasyon, pero masaya kami. Pagkalipas ang 3 taon, ang Cafe Haneul Dameun ay nasa kagubatan pa rin. Pero ngayon, puno na ito ang tawanan ang bata. Ang aming 2 taong gulang na anak na si Junseo ay tumatakbo sa dek. Hinahabol siya ng kanyang tatay na si Jericho. Junseo, dahan-dahan. Tatay, bilis. Nginigitian ko ang tanawin. Paminsan-minsan, bumibisita rin si Stella. Kasama ang bago niyang boyfriend, masaya na rin siya ngayon. Mama, ang laki na ni Junseo. O nga, ang laki na niya. Guwapo siya, kamukha ni Kuya Jericho, di ba? Natural lang kaming nag-usap. Hindi na awkward. Sa gabi, kapag tulog na si Junseo, kami na lang ni Jericho ang makasama. Nanay? Masaya po ako. Oo naman. Ako rin. Kami ay mainit pa rin at nakmamahalan pa rin. Nang gabing iyon, nagsalita si Jericho. Nanay, naalala niyo po ba ang gabing iyon na umulan? Oo, naalala ko. Nang gabing iyon, dahil tinanggap niyo po ako, nagbago ang buhay ko, ako rin. Dahil sa iyo, nabuhay ako ulit, mahal ko kayo, mahal din kita. Siya ang asawa ng anak ko, pero para sa akin, siya ang lalaking nagsimula ng bagong buhay ko. Kadalasan, ang pag-ibig ay dumarating sa maling pinto, pero wala akong lakas ng loob na isara ang pintong iyon. At ang pagpipiliang iyon ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Hanggang dito na lang ang kwento ngayong araw. Kung mag-subscribe at mag-like kayo, mas mabilis niyo pa maririnig ang mga susunod na kwento ng Hwang Hun Yeol Cha. Kung gayon, maging malusog at masaya kayo ngayong araw.